Iwasan ang ganito para hindi sapitin sa pagbebenta ng mga birds species. So yun po yung ating tatalakayin sa video ito. Mapagpalang araw po mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel. At kung bagong viewers po kayo or napadaan po kayo at kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. So ano yung ibig kong sabihin na iwasan ang ganito para hindi sapitin sa pagbebenta ng mga bird species? So iwasan po natin na magbenta or mag-trade ng walang kaukulang dokumento dahil meron na naman pong na-entrap na mga kahabi natin or yung mga middleman or mga nagbebenta ng walang kaukulang dokumento, lalong-lalo na po sa online platform. So dalawa pong kaso yung kinakaharap nila ngayon. So hayaan nyo munang ibahagi ko sa inyo kung saan ito naganap, kung kailan nangyari, at kung paano sila na-aresto. So PNP Maritime Group, dahil ito po yung kawani or ahensya na nagsasagawa ng mga pag-operate or pag-bypass ng mga ganitong illegal na gawain patungkol po sa mga aktibidades ng walang kaukulang dokumento. Nagsagawa ng magkasabay na entrapment operation laban sa illegal na kalakalan ng wildlife sa Pangasinan, Quezon City at Muntinlupa. So yun po ang kanilang ginawa. Sana idinamay na nila yung ibang lugar. so yun lang muna siguro yung kanilang na-entrap. Isang serye ng entrapment or buy-bust operation ang matagumpay na isinagawa ng Maritime Police Station at Maritime Law Enforcement Team sa mga lalawigan ng lungsod ng Pangasinan, Quezon City at Muntinlupa noong April 9, 2026. So nakaraang buwan lamang po at ngayong kasulukuyang taon na nagresulta ng pag-aresto sa 3 individual na nasangkot sa illegal na pagbebenta sa pag-aari at transaction sa online platform. So yun po ang nangyari. Ang mga naaresto ay naharap sa paglabag ng Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation Protection Act sa Section 27, Paragraph E at Paragraph F dahil sa illegal na trading at possession of wildlife species na may kaugnay sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Section 6 dahil sa paggamit ng online electronic platform sa kanilang illegal na transaction. So yun po ang sinapit ng ating mga kahabi or nagbebenta ng mga illegal trading ng walang kaukulang dokumento. Kaya natagurian silang illegal trader dahil wala po silang kaukulang dokumento. So kailangan mga kahabi, ito pa isang paalala lamang po. Hindi po ito pananakot, awareness po sa mga pumapasok sa mag-iibon, sa pagbebenta ng mga endangered species, sa mga imported species, ay awareness po sa atin para parang wake up call ito sa atin mga kahabi na hindi po natin kinukonsente or tawag nito yung hihayaan na mag-alaga tayo ng mga illegal na mga species na hindi tayo nagpaparehistro sa DNR. Bagkus tayo po ay nagpapaalala para mamulat ang ating mga kahabi na kinakailangan pala na merong tamang dokumentasyon, tamang proseso sa pagbebenta at sa pag-aalaga. Kahit sa pag-aalaga, mga kahabi, ay dapat meron tayong kaukulan na sertipiko or mga certificate at
para mahipahintulutan tayo sa pag-aalaga, pagpaparami at lalong-lalo na po sa pagbebenta. So dapat alamin po na natin at siguraduhin po natin kung papasukin natin ang larangan ng pag-ibon ay meron tayong sapat na kakayahan at lalong-lalo na po meron tayong sapat na kaalaman. Okay po, tuloy po tayo. Samantala, nasamsam sa magkakahiwalay na operasyon na ang kabuang 4 na buhay ilang na kinabibilangan ng San Conure, Green Chick Conure na ibinibenta ng walang kaukulang permit. So yung San Chick Conure po at Green Chick Conure, yan po ay mga ang San Conure po ay endangered species na po ito. Ang Green Chick Conure naman po ay least concern pero kinakailangan pa rin po may dokumento. At itong dalawang species na to ay dapat na aabil natin ito sa wildlife farm permit holder. Hindi po natin pwede ito maabil sa certificate of wildlife holder lamang po. Kahit tayo ay may certificate ay kailangan nasa tamang proseso. Ay ito po ay maaabil lamang sa wildlife farm permit. Kahit ang magbenta sa inyo ay meron certificate na certificate of wildlife registration ay hindi po ito na inaalaw ng DNR. So dapat mayroon tayong alam sa patungkol sa mga permittee, lalo na po sa selling permit. Na-recover din ang iba't ibang halaga ng budol money na ginamit sa entrapment operation. Gayon din ang mga cellular phone at ibang mga electronic devices na ginamit sa illegal na transaction. Ang lahat ng mga naaresto ay kasalukuyang nasa kustodiya ng kanilang maritime police station para sa dokumentasyon at disposisyon. So yun po ang mabigat na sinapit ng ating mga kahabi sa pagbebenta ng walang kaukulang dokumento. So marayon silang sasapitin na kaso, meron pa silang babayarang fine at ang higit sa lahat po na wala pa sa kanila yung ibon, nagkaroon pa sila ng kaso, tapos yung mga gamit ng mga cellphone nila ay nakumpiska pa rin. So yun po ang ating mga paalala sa mga kahabi natin, lalo na yung mga baguhan sa papasok ng larangan ng pag-iibon. So, ang DNR naman po ay mayroong mga programa, may mga administrative order na dapat nating sundin. At meron din tayong tungkulin na dapat nating tupdin. Dahil pag tayo po ay may certificate of wildlife registration na at meron wildlife farm permit na or other mga permittee, ang DNR po ay nagsasagawa pa rin ng mga kanilang mga mandato at ang nagsa-site visit po sila para sa compliance ng ating mga permit at kung tama yung ating na isusulat or na isasaad sa quarterly breeding report. Ang DNR po ay nagpapatibay ng wildlife compliance sa lungsod. Sa lahat po ng lungsod po ay nagsa-site visit po sila para sa mga certificate natin for monitoring. Opo. So isinasagawa ng enforcement unit ng Metropolitan Environment Office o MEO sa kanya-kanyang mga lugar kung ano po yung nasasakupan natin upang tiyakin ang pagsunod sa mga alituntunin kaugnay ng Certificate of Wildlife Registration o CWR. Layunin ng aktibidad na beripikahin kung ang mga hayop na nakarehistro ay nananatiling tama at naaayon sa kasulukuyang talaan. So ito po yung pagsasubmit natin ng QBR. So kailangan kung ano po yung nasubmit natin sa QBR, kung ilan po yung bilang, kung ano po yung mga species, pag nag-monitor sila or sa inspection ay kailangan tugma. Yun po yung kanilang mandato. Tugma sa bilang, tugma sa mga uri ng mga
species na ating nailathala. Gayon din ang pagtiyak na ang mga may hawak ng permit ay sumusunod sa umiiral na batas. So yun po, kung mayroong obligasyon ang DNR, meron din po tayong part na obligasyon na gawin natin yung dapat nating tungkulin bilang isang permittee. Sa isinagawang pagbisita, kinupirma ng enforcement team ang aktwal na bilang at uri ng mga hayop na nakarehistro sa bawat permit holder. Inaabisuhan din ang mga ito na agad i-update ang kanilang CWR kung may anumang pagbabago tulad ng pagdami, pagkawala o pagpapalit ng alagang wildlife upang mapanatili ang tama at napapanahong records. So yun po yung ating kailangan pag magsasubmit tayo ng quarterly breeding report. Kung mayroong pagpabago, magpapalit, at kung meron tayo mga namatay, progenies, or mga mortalities, or mga napagpalit o yung deed of exchange ay kailangan talaga natin sa QBR. Ang aktibidad ay bahagi ng regular ng mandato ng DNR na tiyakin sumusunod sa mga regulasyon ang mga may hawak ng wildlife permits alinsunod sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Binigyan din ng enforcement team ang mga mahigpit na pagbabawal sa pag-aangkat at pag-aari ng wildlife mula sa illegal na pinagmulan. So hindi po tayo inaalaw na kukuha na lang tayo ng mga species sa wild or sa mga yung mga buhay ilang na kukunin na lang natin at aalagaan ng walang kaukulang dokumento. So yun po ang kanilang laging pinapaalala sa atin. At pinapaalala na ang paglabag sa mga kondisyon ng CWR ay maaring magresulta sa kanselasyon ng permit at kumpiskasyon ng hayop. Sa pamamagitan ng ganitong mga hakbang, mas mapapalakas ang kakayahan ng DNR kahit sa NCR sa region na mapangalagaan ang wildlife resources sa rehiyon. Nakatutulong din ito sa pagpigil sa illegal na kalakalan ng hayop. So yun po yung mandato ng DENR. Pagpapanatili ng maayos na database ng rehistradong wildlife. Pagtiyak na ang pangangalaga ng mga ito ay naayon sa mga itinakdang pamantayan. Higit sa lahat, pinatitibay nito ang ugnayan ng pamahalaan at ng mga permit holders sa pagsusulong ng responsableng pag-aalaga at konserbasyon ng mga buhay ilang o yung mga bird species. So dapat po na hindi po natin kaaway ang DNR bagkos ito po ay kabahagi natin sa pag-aalaga ng mga nasambit na mga bird species. So yung mga kabi, meron tayong mga natutunan sa ating talakayan na iwasan natin ang mga bagay na hindi naayon sa mga regulasyon, rules, and guidelines ng DENR para hindi po natin sapitin ang ganito sa pagbebenta ng mga bird species. At kung nagustuhan ito mga kahabi ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At shoutout po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta, sa mga silent viewers natin dyan, shoutout po sa inyo. Sa lahat ng mga nag-comment, shoutout po sa inyo. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa pag-aalaga, sa pagbebenta at sa pagpaparami ng mga bird species para hindi po natin nasasapit ang ganito na nahuhuli tayo dahil sa illegal trading. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.